ng mga palaspas upang salubungin ang Panginoong dumarating at ipagmugayan siya bilang anak ni David na magliligtas sa kanyang bayan. Ngayon naman ay naglalagay tayo ng abo sa ating mga ulo bilang palatandaan ng pagbabagong buhay. Alam niyo ba kung saan galing yung abo na ilalagay natin sa ating mga ulo ngayon? Ito'y nanggaling sa mga palaspas na noong isang taon ay winagayway natin sa pagpupugay at pagdadakila sa ating Panginoon. Isipin ninyo na ang mga palaspas ay palatandaan ng karangalan sapagkat ito'y ginamit ng mga kabataang Hebreo upang parangalan si Jesus, awitan siya, salubungin siya, at awitan ng Osana sapagkat siya ay ang anak ni David na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Ngayon, ang parangal na iyan ay ang palatandaan ng karangalan na iyan ay sinunog kahapon. At ngayon, ito ay abo. Napakabilis ng mga pangyayari, hindi ba? Pinapakita lamang sa atin na ang parangal na tinatanggap natin sa ibang tao ay napakabilis na nagbabago dahil ito'y panandalian lamang. Kung tutusin ang mga tao na nagpupugay sa Panginoon pagkatapos nga ng ilang araw ay humihingi ng kanyang kamatayan, ang mga nagkaisang umawit ng Osana ay nagsipagsigawang ipako siya sa krus. Sic transit gloria. Noong mga unang panahon, kapag ang Santo Papa ay kinokoronahan bilang Papa, mayroong isang mongheng Franciscano sa kanyang tagiliran na bumubulong sa kanyang paulit-ulit, Sic transit gloria. Ang kaluwalhatiang ito ay lumilipas. Ang kaluwalhatiang ito ay lumilipas. Siguro hindi natin kailangan pang masyadong pahabain ang paliwanag na iyan dahil nakikita natin ito mismo sa ating sariling katawan. Pagmasdan ninyo mamaya ang inyong sarili kapag kayo buwi. Pagmasdan ninyo ang inyong sarili sa harap ng salamin. Hindi nyo ba napapansin na ikaw ay tumatanda na, humihina, lumipas na ang kagandahan na tinaglay mo sa iyong kabataan at lumilipas, kumukupas ang kagandahang iyon, gayon din ang lakas na dati-rati ay iyong naipagmamayabang.
ang kalwalhatian na ito ay lumilipas. Dadating ang masusod pang mga Miyerkules ng Abo na makikita ninyo muli ang inyong sarili papalapit na sa kamatayan, malapit na magwakas. Mamaya ay lalagyan ko kayo ng abo sa inyong ulo. At sasabihin ko sa inyo, alalahanin mo abo ang iyong pinanggalingan, abo rin sa wakas ang iyong patutunguhan. Ito'y nanggaling mismo sa salita ng Diyos. Ang tao ay nanggaling sa abo, at dahil sa kasalanan, siya'y mamamatay at siya ay babalik sa abo ng kanyang pinanggalingan. Ang abo na ilalagay ko sa inyong loob ay magpapaalala sa inyo ng ating pinanggalingan. Pero ito rin ang magsasabi sa inyo ng ating patutunguhan. Di ba, kapag tumatanda na ang isang tao, sinasabi natin, nag-aamoy lupa na siya. Bakit nag-aamoy lupa? Kasi kapag tayo namatay, tayo ay ang ating katawan na inaalagaan natin, pinapakain natin, binibihisan, pinagaganda, pinababango, ito ay maagnas at ito ay babalik sa lupa. Nagmula sa lupa, babalik tayo sa lupa. Ang mga abo na ito ay palatandaan ng pagbabagong buhay, ng ating paghahangad na tayo ay magbagong buhay. At ano ba bang mas gaganda pang palatandaan ng pagbabagong buhay kundi ang abo na pinagmulan nating lahat. Tingnan niyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ang abo ay ginawa niyang tao. Nilikha niyang kalarawan niya. Nilikha niyang kawangis niya. Hindi nag-iintensyon ng Diyos na ang tao ay mamatay. Bagkus ang kanyang original na intensyon ay ang tao ay magkaroon ng pakikibahagi sa kanyang banal na buhay. Subalit, sinuway ni Adan at Eva ang Diyos sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao. Pumasok sa sanlibutan ang kasalanan at kasama noon ang kamatayan. Kung tutusin, hindi naman talaga dapat tayo bumalik sa abo. Sa orihinal na plano ng Diyos, mula sa lupang ito ay aakyat tayo sa langit. Ngunit dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, ay pumasok sa libutan ang kasalanan. At dahil sa kasalanan iyan, tayo ay namamatay. Dahil sa kasalanan iyan, tayo ay bumabalik sa abo na ating pinanggalingan. Pagbabagong buhay.
pagsisimula muli. Hindi ba yan ang isa sa expressions natin? To start from scratch, to start from ashes. Kapag ngayon ay Marso, buwan ng sunog, di ba? Ngayon maya ay nakakarinig ka ng mga sirena ng mga bumbero. Ay, maraming beses kung maririnig yan dito sa simbahan ng Balintawak. Somewhere, dahil sa mainit na panahon at tuyo ang lahat, ay madaling magsimula ang sunog. Tingnan nyo lahat ng pinaghirapan, lahat ng pinag-ipunan, lahat ng iyan ay tinutupok ng apoy at nagiging abo. Sabi nga nila, hindi ba? Mas maganda na ika'y pagnakawan kesa ikaw ay masunugan. Dahil nga napakahirap, mauuwi sa abo ang lahat ng iyong pinagpaguran, mauuwi sa wala ang lahat ng iyong pinaglaanan ng pawis at dugo. Hindi ba? Sabi natin, life goes on. Magsimula mula sa wala. Magsimula mula sa abo. At yan ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay sa pamagitan ng pagtanggap ng mga abo sa ulo. Tayo ay babalik sa ating pinanggalingan. Aalisin natin ang ating kayabangan. Aalisin natin ang lahat ng mga pagtitiwala sa sarili nating lakas. Babalik tayo sa wala. Uulit tayo. Humihingi tayo ngayon sa Panginoon, Lord, one more chance. Bigyan mo kami ng isang panibagong pagkakataon. One more chance. Umalpak kami, nagkasala kami, we became a disappointment to you, binigo ka namin, Panginoon, isa pa pagkakataon ang hinihingi namin sa iyo. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ito ay ang mahigpit na tagubilin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa araw na ito. Binibigyan tayo ng Panginoon ng isa pang panibagong pagkakataon na magsimula muli. Kaya kung tutusin para sa atin, ang Ash Wednesday ay araw ng pag-asa. Bakit ito araw ng pag-asa? Kasi nga, ang lahat ng pagsisimula ay dapat laging sinasabayan ng pag-asa. Babangon ako mula sa aking pagkakadapa. Tatayo ako mula sa aking pagkakalugmok. Aasa ako na ako ay magkakaroon ng bagong buhay sa tulong ng grasya ng Panginoon.
tayo ay humingi ng awa sa Panginoon. Pero ang paghingi ng awa ay laging palatandaan ng pag-asa. Ang kawalang pag-asa ay hindi nanggagaling sa Diyos. Alam niyo ba na ang kawalang pag-asa ay kasalanan laban sa Espiritu Santo? Ang kawalang pag-asa ay kasalanan hindi napapatawad. Bakit hindi napapatawad ang kawalang pag-asa? Ito ay sapagkat kapag hindi ka na umaasa sa Panginoon, hindi ka na naniniwala na ikaw ay maliligtas pa niya. Bakit tayo nagsisisi sa ating kasalanan? Ang sagot, ito ay sapagkat alam natin ang Diyos ay handang magpatawad. Bakit tayo bumabangon sa ating pagkakadapa? Bakit tayo bumabangon sa ating pagkakadugmok? Ang sagot, kasi alam natin na ang Panginoon ay naghihintay sa bandang wakas. Taglay ang mga pahuya para sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya ng buong katapatan at buong pagmamahal. Ang demonyo ang nagsasabi sa iyo, ay wala ka ng pag-asa, huwag ka nang mag-effort, huwag ka nang bumangon pa, wala nang patutunguhan ang buhay mo. Pero ang Panginoon ay nagsasabi, huwag kang sumuko, tumayo ka. May pag-asa. Naghihintay ako sa iyo. Iniibig kita. Ang pag-ibig na yan ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng panibagong lakas upang magsimula muli. Kapatid, ang araw na ito na kung kailan tayo ay humaharap sa ating sariling pinagmulan at tayo ay humaharap sa ating dadatnang kamatayan, ang araw na ito ay araw ng pag-asa. Ito ay araw ng pagbabago. Magdesisyon tayo, Panginoon, dahil sa iyo, dahil nalalaman kong iniibig mo ako, dahil nalalaman ko na patatawarin mo ako, pagsisisihan ko ang aking kasalanan. Mag-aayuno ako, babangon ako, muli ako maglalakbay papalapit sa iyo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na pinagkakaloob mo sa akin. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, sa iyo, Panginoon.